Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo'y magbibigay lang ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, yung mga maiepal na politiko, mukhang mawawalan na po sila ng airtime. Mawawalan na sila ng pogi points dahil po sa sinabi ni Representative Ella Suwansing na siya pong chairman dyan sa Committee on Appropriations na gumawa sila ng safeguards para po hindi po makapagpa-epal, hindi magpakitang gilas, kumuha ng pogi points itong mga politiko na sasawsaw sa pagbibigay ayuda sa mga kababayan nating Pilipino. No, meron pong sinabi diyan si Representative Suwansing sa ginawa nila diyan sa General Appropriation Bill. Kaya sino po ba yung mga politikong mahilig umepal, yung galit na galit nung hindi na banggit yung pangalan niya sa pagdi-distribute ng ayuda. Okay, at ganun din po si Governor Vilma Santos ay nakakuha ng kakampi. Kasi po si Governor Santos Recto ay nagbigay ng pahayag na napakatapobreng pamamahayag base po yan sa pagkakaintindi ng ating ilang mga kababayan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin itong si Representative Ella Suwansing na siya pong chairman dyan sa Committee on Appropriation dyan po sa House of Representatives. So, ang latest po ay inaprubahan na po ng BICAM ang 6.793 trillion pesos na budget for 2026. So, ang laki po niyan. Trilyong piso. Sino-sino naman ang makikinabang dyan? Yan na naman tayo. Ang sabi ni Suwansing, ito daw budget for 2026 ay people-centered budget. At ganun din po, ito ay para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Really? That remains to be seen, mga kababayan. Kasi hindi pa na i-release ang pondo. Wala pang mga nangyayari na paglustay ng pera ng kabangbayan sa 6.793 trillion. So yung mga buhaya dyan, yung mga sadyang magnanakaw, ay magnanakaw. Gagawa ng paraan yan. Malalaman natin yan, Suwansing, sa sinasabi mo. Pero ito po, dyan po sa kanilang ginawang General Appropriation Bill, sabi ni Suwansing, dyan po sa ulat ng Abante TNT, politiko, bawal sa distribusyon ng ayuda sa ilalim ng 2026 GAB. Boom! Sino po ba ang mga mahilig magpa-epal na mga politiko? Sino ang number 1 na senador na mahilig umepal pagdating sa bigayan ng ayuda ng DSWD? Yan pa po yung galit na galit noon sa hearing na kung saan pinagagalitan niya si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Bakit daw hindi isinama yung pangalan niya sa bigayan ng ayuda sa mga kapwa natin Pilipino? Diba? Yan si Mr. Malasakit Lugaw, ang tsekwang si Senator Bongo. Muang mawawalan ka ng airtime Bongo Muang hindi mo na magagamit ang DSWD nito. Diba? O Amy Marcos, muang din nyo na magagamit ang DSWD. At ilang mga politiko dyan na nakikisawsaw, nakikisama sa ayuda distribution ng DSWD. Para sabi ng tao, ay nandoon si Gobo, ay nandoon si Senator, ay nandoon si Congresswoman, Congressman, no? Sa kanila galing to. Oo, mama sasabihin pa, nandito po, kasama po natin si Senator, si Congresswoman, Congressman, si Governor na makikibahagi, mag-abot ng tulong para sa inyo. Hindi nila alam, galing po yan sa gobyerno, galing po sa taxes ng taong bayan. Kung merong man ambag dyan yung mga gunggong na yan, katiting lang. O ngayon, ginawan po ng safeguards ng BICAM ang pakikiepal, pakikialam ng mga politiko ito
Sabi ni Swansing, mayroon umanong probisyon sa 2026 General Appropriation Bill na inaprobahan ng Bicameral Conference Committee na magbabawal sa mga politiko na makisali sa distribution ng cash at non-cash assistance ng gobyerno. Ayan po ang sabi ni Representative Micaela Swansing na kasama sa pinagbabawal ang political involvement sa pamimigay ng guaranteed letter para sa mga mahirap na pasyente sa ilalim ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Ito po yung very controversial na assistance program na binatikos ni Ping Lacson kasi daw po pinalaki ang budget na ito na wala naman pong safeguard. O ngayon sinasabi dito kasi ito yung pinagmumula ng LOA, letter of approval yata na galing sa mga politiko. Pinagbabawal na ang political involvement sa pamimigay nito. Yan po at kasama pa dyan ng AIX, si Amy Marcos at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung TUPAD. Wala na rin dyan sila Romualdez, di ba? May special provision po. If I'm not mistaken po, Section 78 ng General Provisions, yan po yung patungkol sa provision on political involvement in the distribution of cash and other types of financial needs. So, nakapaloob po yun at saklaw po lahat ng klase ng cash and non-cash financial assistance. Ayon kay Swansing, nagkasundo ang Senador at Kamara de Representantes na ipadala sa kanilang miyembro ang digital copy ng 2026 GAB ngayong gabi. So, kompleto na po lahat ng volumes. It will be released to the members tonight. Kumbaga naaprubahan na po ito . So, ibig sabihin lang dito, may safeguards na. Bawal kayong makialam. Kung sino lang ang dapat na institusyon o ahensya na magbibigay ng itong mga financial or non-financial assistance ay ang DSWD, so be it. DSWD lang. Dapat dyan si Rex Gatchalian kung meron kayong nabalitaan na nakisama o nakikiusap sa'yo, no. Dapat maging firm ka na. Bawal po, nilagyan nila ng provision sa GAB. Kaya bawal na ang mga checkwa dyan, bawal na yung mga kupal, mga epal. Now, mga kababayan, punta naman po tayo kay Governor Vilma Santos Recto. Kasi ito pong si Governor, nagsalita po, mukhang napikon na kasi kinakawawa po yung kanyang asawa, dinadawit sa mga flood control scam, sa corruption, sa PhilHealth. Nagsalita po si Governor Santos Recto na kaya nyo kami tinitira ngayon kasi kami ang nasa taas, kayo ang nasa ilalim. So matalinhaga po yun. Yung tingin po doon, ang basa po ng ilang netizens, matapobre naman po ni Governor Vilma Santos Recto. So, yung mga galit dyan, no, yung mga lalong bumabatikos kay Recto, syempre sasabi matapobre si Governor Santos Recto. Kung hindi nyo naman po alam intindihin, mababaw ang inyong pangunawa, makitid ang inyong pangunawa, sasabihin ninyo matapobre. Pero kung lalawigan nyo ang inyong pag-iisip, baka sabihin nyo, tama naman, sila ang nasa taas . Kayong bumabatikos, nasaan ba kayo? Pero nasa tao po yan, paano ang pangunawa? Ngayon, iba talaga, nagkaroon ng backlash dyan si Governor Santos Recto, matapobre daw po, palibasa hindi kayo naghirap, palibasa matataas kayo, politika kayo, no, mayaman kayo, hindi kayo makaranas ng hirap. Yun po yung sabi nila, hindi po ako, no? Ngayon nakakuha po siya ng kakampi diyan. No? Sino po yung nakuhang kakampi ni Governor Vilma Santos Recto? Walang iba kundi yung former governor din po ng Batangas na si former Governor Mark Lebiste. Sounds familiar, di ba? Lebiste. Uy. Ito po sa balita ng Abante TNT. Mark Lebiste, ipinagtanggol si Governor Vilma Santos Recto sa viral video. Pinagtanggol ni dating Batangas Governor Mark Lebiste si Governor Vilma Santos Recto kaugnay ng viral na video na manoy mali ang interpretasyon ng ilan. Ayon kay Lebiste, ang kanyang pahayag ay kusang loob at nagmula sa personal na karanasan bilang dating vice governor
Vice Governor ni Governor Vilma Santos sa loob ng 9 na taon o 3 sunod-sunod na termino. Aniya, malayo sa katotohanan ang mga batikos laban sa gobernadora dahil ang nasabing pahayag ay kinuha umano sa maling konteksto at binaluktot. O yung sabi ko sa inyo, kung kasi may mga taong ganun yung talagang mahilig mag-twist. Mali ang interpretasyon pero igigiit nila. Mali yung pagkakaintindi sa konteksto. May mga taong ganun, yung talagang may galit sa'yo, makitid ang utak, tulad ng mga DD shit. Giit ni Libiste, kilala niya si Governor Vilma, hindi lamang bilang isang leader kundi bilang isang taong may matibay na prinsipyo, malasakit sa kapwa at taos-pusong nagpaglilingkod sa Batanggenyo. Wala umano itong masamang intensyon at isa lamang paalala ng responsibilidad at pag-iingat sa panahong laganap ang misinformation at fake news. Correct po yan. Ako sumasang-ayon naman ako dito sa explanation ni Libiste, no? Laganap po talaga ngayon ng misinformation, disinformation, fake news at paninira. No, siyempre government officials sila, they are open for scrutiny. Pero minsan po sobre. Bago bumatikos, dapat may certain facts. Dapat bago bumatikos, wala kang bias. Itong mga to, no, ako naman po, hindi ko naman po kilala personally si Miss Vilma Santos. Siguro may punto naman siya na kaya niya sinabi niya. Pero if knowing her, alam ko mabait naman po si Governor Vilma Santos. Hindi po ito pagsisipsip. Hindi ko po kilala itong gobernador na to. Ang pagkakaalam ko lang kay Miss Vilma Santos ay isang magaling, multi-talented, multi-awarded na artista. Yun lang po. Pero bilang isang namumuno, bilang gobernadora, bilang mayor o whatever position she held at her province, hindi ko po alam, no? Pero siguro naman, wala namang nai-issue kay gobernadora o yung mga nasasakupan niya dyan, sila siguro ang magpapatunay. Itong si Libiste, bilang kakampi niya, naging bilang gobernador o gobernador, pinapatunayan ang totoong pagkatao ni gobernadora, no? Ito po, binabasa ko lang po yung sinasabi ni Mark Libiste, Dagdag pa niya, hindi nakakatulong ang paghuhusga sa isang leader na may o hindi makatarungan na may dekadang serbisyo, integridad at pagmamahal sa bayan. Unfortunately, a clip video has led to malicious and disrespectful criticism na tila hindi nakalimot sa kanyang dekadang paglilingkod, integridad at pagmamahal sa Batangas at pamilyang Pilipino. Ika nga sa amin sa Batangas, ang puning hitik ang mga sanga, pilit pinuputol pagkat namumunga. I stand by Governor Vilma Santos because I know her. Nasaksihan ko ng malapitan ang kanyang pamumuno. Nakita ko ang malasakit at dedikasyon na ngayon siya ang hindi matitinag na paninindigan sa paglilingkod sa bayan. Para sa akin, wala itong kinalaman sa politika. Ito ay para sa katotohanan, katarungan at katapatan ng isang taong buong pusong nag-alay ng sarili para sa bansa. Ayan po yung paliwanag ni former Governor Mark Libiste, no? Ako po wala po ako masasabi diyan. Kasi nilalawakan kong pangunawa ko no? At the same time, she is also a wife. She truly loves her husband, so that's why she will defend it. 'Di ba? O kayo din. Kaya yung mga mapanira diyan, ano muna kayo, mag-imbestiga muna kayo. Alamin nyo muna yung pagkatao, paano manilbihan, maglingkod si Governor Vilma Santos Recto. Hindi po ito siyang pagsisipsip. Wala po ako nakukuwang aumento o bayad kasi kayo may kayo sa mga bayaran no? Hindi po ako kilala ni Governor Vilma Santos, hindi ko rin po siya kilala. Ang tanging alam ko lang po ay napakagaling na artista. Okay, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. God bless. Bye.